Dominant Protector. Credit to the author. 5,931-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pakiramdam ni Terence ay may mali, maaaring ang tableta sa listahan ay ang pampakalma ng espiritu na dinala niya sa subasta kahapon. Hindi ba't sinabi ni Lero na ilalabas niya ito sa huling araw? Bakit niya ito ininom ng may kasabikan ngayon? Gayunpaman, agad niyang naunawaan. Mayroong kabuoang 6 na pildores na pampawi ng kaluluwa. Malamang na kumuha ang mga tao mula sa auction house ng isa para subukan, at kasabay nito, gusto rin nilang gamitin ang pangalan ng pildores na pampawi ng kaluluwa. Hanggat maraming tao ang nakikipagkompetensya para dito ngayon, natural na mabilis nakakalat ang balita. Sa huling araw, kapag nailabas na ang iba pang 5 pildores na pampawi ng kaluluwa, ang epekto ay magiging ilang beses na mas malakas kaysa ngayon. Gaya ng inaasahan sa isang propesyonal na bahay subasta, ang kanilang mga pamamaraan ay talagang kahanga-hanga. Tama si Terence, ang napakagandang bote ng jade sa entablado ay tunay ngang naglalaman ng soul-quenching pill. Nakangiting ipinakilala ito ni Wenjing, ang tabletang ito ay ang maalamat na spirit tempering pill na kayang magpakalma sa spirit sense ng isang tao. Kung gagamitin ito para pakalmayan ang spirit sense ng isang tao, ang epekto ay lubhang nakakagulat. Alam ng lahat na sa ilalim ng Titan Stage, halos walang sinuman ang kayang linangin ng maayos ang kanilang spirit sense, kaya walang sinuman ang nagbigay ng masyadong pansin dito. Kapag naabot na ng isang tao ang Titan Stage, saka lamang nila malalaman kung gaano kahalaga ang spirit sense sa isang cultivator. Bagamat hindi ako isang Titan, masasabi ko sa lahat ng may pananagutan na sa pagitan ng dalawang Titan cultivator na magkapareho ang antas, ang may mas malakas na kamalayan ay may napakataas na posibilidad na agad na mapatay ang may mas mahinang kamalayan. Halos hindi na ito sekreto, kaya hindi ko na kailangang sabihin pa ang halaga ng soul-quenching pill, kahit na ito ay isang golden class level 7 pill lamang. Gusto ko ring ipaalala sa lahat na huwag ninyong maliitin ang Yellow Class Level 7 rank ng Soul Quenching Pill. Dahil isa itong Yellow Class Pill, hindi lang ito available sa mga powerhouse sa Titan Stage. Sa katunayan, kahit na nasa Foundation Establishment Stage ka pa lang, pwede mo na ring gamitin ang Soul Quenching Pill. Kung mas mababa ang rango, mas marami kang makukuhang benepisyo sa paggamit ng Soul Quenching Pill. Hindi na ako masyadong magsasalita tungkol dito. Susunod na magsisimula ang opisyal na subasta. Isang Supreme Grade Soul Quenching Pill. Ang panimulang presyo ay 10 milyong Spirit Jade. Ang bawat bid ay dapat hindi bababa sa 500,000 Spirit Jade. Talagang pinaghirapan ni Wenjing ang lahat ngayon. Sinabi niyang magbibigay lang siya ng simpleng pagpapakilala, pero detalyado naman talaga ang sinabi niya. Halatang binalaan na siya ng mga nakatataas sa auction house. Kahit matagal nang nawala ang spirit tempering pill, marami pa rin ang nakakaalam nito. Dahil walang spirit sense grass na matatagpuan sa Skyclass Island, walang paraan para makagawa ng spirit tempering pill kahit na mayroon silang recipe, na siyang dahilan ng pagkaubos ng pill na ito. Sa biglaang paglitaw ng isang supreme grade spirit tempering pill at sa detalyadong pagpapakilala ni Wenjing, agad na nag-alab ang kapaligiran sa subasta. 11 milyong espiritong jade. Ang unang bidder ay nasa room 12. Kumurap si Terence, at agad na naunawaan na sinusubukan ni Jonas na palakasin ang kanyang popularidad. Siyempre, si Terence lang ang makakapagbenta ng pampawala ng kaluluwa. Alam na alam ito ni Jonas, kaya't walang pag-aalinlangan siyang nag-alok. Kung makukuha niya ito, makakatulong siya ng kaunti kay Terence, at makakakuha rin siya ng isang bagay na mabuti para sa 5 Elements Chamber of Commerce. Sulit ito. Gayunpaman, minamaliit ni Jonas ang kapangyarihan ng Soul Tempering Pill. Sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na paghinga, nalagpasan na ng bid ang 20 milyong Spirit Jade, at patuloy pa rin itong tumataas sa parehong bilis. Hindi sapat ang 30 milyong masigasig na Jade para pahinin ang sigasig ng mga tao. Nang lumitaw ang 40 milyong masigasig na Jade ay nagsimulang bumagal ang pagbid, at unti-unting naging napakaliit ng posibilidad na tumaas ang bid. Sa huli, ang unang pampawi ng kaluluwa ay naibenta sa halagang 49.5 milyong Spirit Jade.
Kulang lang ito ng kaunti sa 50 milyong Spirit Jade na mas mataas kaysa sa tansya ni Leiron kahapon. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Hindi niya iniisip na ang isang tableta ay halos kasing halaga ng Red Dust Manifestation Mask na binili niya kahapon. Para sa kanya, kahit 10 o 20 sa mga ito ay hindi kasing halaga ng Red Dust Manifestation Mask, lalo na ang isang tableta. Kahit ano paman, mabuti na lang para kay Terence na ang pampawi ng kaluluwa ay naibenta sa napakataas na presyo. Kahit papaano ay mas may kumpiyansa siyang makuha ang puno ng pagpapalakas ng kaluluwa at ang sanga ng pagtitipon ng kaluluwa. Para sa mga susunod na item, nagpadala si Terence ng senyales kay Shenjin gamit ang mini speaker device na dala niya mula sa Common World para makapag-bid si Shenjin ayon sa gusto niya. Tiningnan niya ang reaksyon ni Marlon at Ziking, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-abnormal ang dalawang ito ngayon. May ilang mga bid mula sa Room 5, ngunit tila wala silang balak na pigilan ito. Naging dahilan ito para maging mausisa si Terence, kung alam lang niya na mangyayari ito, hindi sana siya pumunta sa main hall. Pinag-isipan kaya ito ng dalawang ugok na iyon. Kahit ano paman, mabuti na lang at hindi si Terence ang tina-target ni Marlon at ng iba pa. Naisip ni Terence na dapat siyang maghanap ng pagkakataon para bumalik sa silid ikalimang iyon. Tanghali, ibinenta ang pagkakataon ni Ramlee sa alchemy sa subasta. Garantisado ang pagkumpleto ng mga mystical first level pills at ang mga pababa, at garantisadong kalidad din. Ang panimulang presyo ay 1 milyong spiritual jade lamang, lalo na't ang alchemist ang pinuno ng alchemy hall, ang pinakamatalino bukod sa Diyos ng alchemy na si Zaliju. Marami pa ring taong gustong sumunod sa kanya. Hindi rin naman masama ang huling presyo ng transaksyon, umabot sa 18 milyong spiritual jade. Hanggat hindi siya nakikipagkumpetensya para sa mga pinakasikat na bagay, sapat na iyon para makabili ng ilang magagandang bagay. Nang makitang ang oportunidad ni Ramlee ay naibebenta sa 18 milyong Spirit Jade, sinimulan ni Terence na kalkulahin ang presyo ng sarili niyang oportunidad. Ang sa kanya ay isang Mystic second level pill, at ang panimulang presyo ay 10 milyon. Maaaring hindi ito 10 beses na mas mahusay kaysa sa kay Ramlee, ngunit dapat ay hindi bababa sa 7 o 8 beses na mas mahusay, tama ba? Mahigit pa iyon sa 100 milyong spiritual jade. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Ramlee na natalo siya noong huling beses na pinino niya ang accept si pill, isa talaga itong malaking pagkalugi. Iniisip lang ni Terence, ikalawang antas ito ng Mystic, kung tutuusin, at hindi naman ganoon kataas ang halaga, pero posible ang lahat sa subasta. Malapit nang matapos ang araw ng subasta, at talagang kalmado ang araw na ito para kay Terence. Kahit wala sina Marlon at Ziking na tuma-target sa ikalimang silid, nakakuha pa rin si Shenjin ng ilang mga bagay, karamihan ay mga spiritual herbs. 1 hanggang 2 milyong spiritual jade lamang ang kabuuan, at kung kahapon lang iyon, wala sana siyang nakuha kahit isang bagay. Kung tungkol naman kay Terence mismo, hindi siya nagbid ngayon, parang pumunta lang siya sa bulwagan para manood ng palabas. Hindi man lang siya nagbid kahit isang beses. Ginawa ito ni Terence para manatiling tahimik at hindi makaakit ng atensyon. Gusto niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan para sa mga kritikal na sandali. Hindi sapat ang mga normal na bagay para magawa niya ang kahit ano. Sige, malapit nang matapos ang isa na namang araw ng subasta. Napakahalaga rin ng huling item ngayon. Dahil ang unang item ngayon ay ang Soul Quenching Pill, ang huling item ay may kaugnayan din sa Primordial Spirit at Spiritual Awareness. Mukhang nahulaan na ito ng maraming kaibigan. Tama, ang huling item ay ang Misty Soul Gathering Branch. 5,932. Umupo ng tuwid si Terence. Hindi niya inakalang bigla na lang lilito ang sanga ng tagatipon ng espiritu. Hindi siya handa. Akala niya ay lilito ang puno ng tagapagtaas ng kaluluwa at ang sanga ng tagatipon ng espiritu sa huling araw, ngunit ang pinakamalaking target niya ay lumitaw sa ikalawang araw. Isang sanga na parang jade ang lumitaw sa kristal na pabalat sa entablado ng subasta. Ito ay may habang 30 sentimetro, at walang gaanong mga sanga, at hindi rin naman sila mahaba. Ang buong sanga ng pagtitipon ng Diyos ay may bahagyang kinang na dumadaloy dito. Isang tingin pa lang ay masasabi na ng isa na hindi ito isang ordinaryong bagay. Huminga ng malalim si Terence.
Kailangan niyang makuha ang sangay ng pagtitipon ng mga espirito kahit anong mangyari. Hindi na kailangang ipaliwanag pa ni Wenjing ang tungkol sa paggamit ng sangay ng konsentrasyon dahil isa na ito sa mga pangunahing bagay sa subasta. Naihayag na ang mga detalye nito sa publiko, kaya hindi na kailangang sayangin ang oras dito. Kaya naman, nakangiting ipinahayag ni Wenjing, ang panimulang presyo para sa sangay ng pangangalap ng kaluluwa ay 20 milyong piraso ng espiritual na jade. Ang bawat bid ay dapat na hindi bababa sa 1 milyong piraso ng espiritual na jade. Magsisimula na ang bid ngayon. Si Shenjin ang unang nag-alok kay Terence, 21 milyong spirit jade. Isa lamang itong pagsubok upang makita kung gaano karaming tao ang sasali sa kompetisyon. Di nagtagal, halos sabay-sabay na lumitaw ang 4 hanggang 5 bid, at ang presyo ay tumaas sa mahigit 30 milyon. Natanggap ni Shenjin ang mga tagubili ni Terence at agad na itinaas ang bid sa 50 milyon. Medyo mabagal ang iba pang mga bid. Tutal, nakakagulat pa rin ang minsanang pagtaas ng halos 20 milyong spirit jade. Higit sa lahat, tila nasaksihan na naman ng lahat ang matinding labanan kahapon. Kung inaasahan nga, dapat ay gumagawa na ng aksyon ang pang-4 o pang-6 na kahon. Gaya ng inaasahan, ang ika-4 na silid, na nakaabot sa inaasahan ng lahat, ay gumawa ng hakbang. 51 milyong espiritual na jade. Dumilim ang mukha ni Terence, hindi naman sa hindi na nila siya tina-target, pero alam nilang tina-target niya ang sangay ng mga espirito at hinihintay siya rito. Para kumpirmahin, hiniling ni Terence kay Shenjin na mag-alok ng 60 milyong spirit jade, at agad itong itinaas ng kwarto 4 sa 61 milyon. Ang ganitong paraan ng pagtaas ng presyo ay malinaw na nagsasabi kay Terence na may paparating na problema. 100 milyong espiritual na jade. Sinabi ni Terence kay Shenjin na ipagpatuloy ang pagbid. Kung gusto ni Marlon na magdulot ng gulo, magagawa niya iyon. Hindi pa umaabot sa rurok nito ang presyo ng sangay, at marami pa ring taong nag-aagawan para dito. Lilinisin muna niya ang iba bago makipag-ugnayan kay Marlon. Ang napakalaking pagtaas ng bid ay talagang ikinatakot ng maraming tao, at ang bilang ng mga kakompetensya ay biglang nabawasan ng malaki. Si Marlon, na nasa ika-4 na pribadong silid, ay tumawa at sinabing, nababalisa na si Terence. Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilang 10 milyong spirit jade? Masyado kang inosente. Si Ziking, na nasa gilid, ay unang nagtaas ng bid ng 1 milyon, pagkatapos ay nakangiting nagsabi, laruin muna natin siya ng dahan-dahan at tingnan kung gaano siya katagal. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng ekspresyon ang ipapakita niya kapag wala na ang espiritual na jade. Siguradong interesante iyon, di ba? Pagkatapos ng bid ni Shenjin na 150 milyon, biglang nagbid din ang Room 8, at bigla itong itinaas sa 200 milyong spiritual jade. Sa pagkakataong ito, nalulumbay si Marlon. Sino ang nasa Room 8? Bakit ka biglang nakikialam? Handa nang magbid si Marlon ng 151 milyon, kaya hindi maganda sa pakiramdam na maabala. Kung hindi lang dahil sa paghihigpit sa pinakahilagang isla na pumihil sa mga tao na maistorbo ang mga kilalang panauhin sa kahon, malamang ay pinapante na ni Marlon si Tio Lee para salubungin ang mga tao sa ika-8 kahon. Itinaas ni Ziking ang kanyang kamay para hilahin pabalik si Marlon at sinabing, maghintay na lang tayo at tingnan natin. Hanggat hindi si Terence ang nakakuha nito, pareho lang ito kahit sino pa man iyon. Pinag-isipan ito ni Marlon at sumang-ayon. Hindi naman talaga siya interesado sa sangay ng pagtitipon ng kaluluwa, pero dahil may lumabas para guluhin ang mga bagay-bagay, masaya siyang nanood ng palabas mula sa gilid. Mabilis na sumagot si Wenjing nang nakangiti, nag-alok ang box 8 nanograms 200 milyong spirit jade. Ang sangay ng pagtitipon ng mga espirito ay tunay ngang isang napakagandang kayamanan. Gayunpaman, hindi nakakagulat. Hindi ito isang minsanang tableta tulad ng spirit tempering pill. Maaari itong gamitin ng paulit-ulit, kaya nararapat lamang na pahalagahan ito ng lahat. 200 milyong spirit jade ang napupunta ng isang beses. 205 milyong espiritong jade. Ito ang bid mula sa Room 11. May lumitaw na bagong bid. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya akalain na habang tumataas ang presyo, mas maraming tao ang lalabas para makipagkompetensya. Nakakainis ito.
Hindi nagpatuloy si Marlon sa pagbid. Tila hanggat hindi gumagalaw ang ikalimang pribadong silid, hindi rin kikilos ang kanyang tagiliran. Hindi nasayang ang araw na ginugol niya sa bulwagan. 210 milyong Spirit Jade. Ang kaibigan mula sa Room 12 ay nag-alok ng 210 milyong Spirit Jade. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Gusto ba ni Jonas na tulungan niya itong magbid para sa sangay ng pagtitipon ng mga espiritu? Bagamat naantig siya, naisip niya na magdudulot lamang ito ng mas maraming problema. Gaya ng inaasahan, nang makita ni Marlon gumalaw ang silid 12, agad siyang nagdagdag ng 1 milyong espiritual na Jade. Kahit sino ay makakakuha nito, ngunit hindi ito makuha ni Terence at ng kanyang mga kaibigan. Kaya sa pagkakataong ito, lahat ng malapit kay Terence, kasama na si Jonas, ay naging target. Agad na ipinaalam ni Terence kay Shenjin na pumunta sa tabi ni Jonas at sabihin sa kanila na huwag makialam sa subasta. Muling itinaas ng kahon 8 at kahon 11 ang bid, ngunit hindi naman ganoon kalaki ang saklaw. Malinaw na sa presyong ito, naging maingat na sila. Hanggat hindi kikilos ang silid 5 at ang mga taong may kaugnayan kay Terence, hindi lalabas sina Marlon at ang iba pa para guluhin ang sitwasyon. Tanging ang 2 bagong silid lamang ang naglalaban. Tumaas ng ilang beses ang presyo sa bilis na 1 milyon sa bawat pagkakataon, at umabot ito sa 220 milyon. Hindi na nagbid si Jonas, marahil dahil natanggap na niya ang abiso ni Shenjin. Hindi na naghintay pa si Terence at direktang humingi ng 260 milyon. Matapos maipakita ang bagong bid sa projection array, bahagyang natigilan si Wenjing. Gayunpaman, ang kanyang profesionalismo ang nagpagising sa kanya at bahagyang nasabi niya ng may kaunting pananabik, ang no. 1,233 ay nagbid ng 260 milyong spiritual jade. Mayroon pa bang ibang gustong magkaroon ng soul gathering branch? Pakiusap, isaalang-alang ito sa lalong madaling panahon. Agad na nagkagulo ang buong bulwagan. Ang numerong 1,233 ay malinaw na para sa upuan sa gitna ng bulwagan. Walang sino man ang nag-aakalang may ganito kalaking mayamang tao na nagtatago sa ibaba. 260 milyong espiritual na jade ang pinakamataas na bid simula nang magsimula ang subasta. Ang dating record ay naitala ng storage ring na naibenta sa unang subasta kahapon. Sa kasamaang palad, ang mga plaka ng sasakyan sa bulwagan ay nakakalat lahat, at ang mga upuan ay hindi nakaayos ng maayos, kaya walang nakakaalam kung sino ang numerong 1233. Ang minsanang pagtaas ng 40 milyong Spirit Jade ay talagang sobra na. Kaya naman hindi agad nagbid ang 2 dating pribadong silid. Biglang bumukas ang sound amplification array sa room 11, at may nagsabi sa loob, kaibigan ng no. 1233? Kahit sino ka pa, pakiusap, bigyan mo ako ng kahit kaunting mukha. Ako si Dogen, ang Deputy Hallmaster ng Nakajima Pill Hall. Ang sangay na ito ng pagtitipon ng mga espiritu ang gusto ng punong alchemist ng ating Pill Hall, si Master Ram. Sa tingin ko, ang pagkakaibigan ng Pill Hall ay magiging mas mahalaga kaysa sa isang bagay lamang. 5,933. Medyo nalungkot si Wenjing, na nasa entablado. Ang subasta ay hindi ginawa para ipakita ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan. Kung gagawin iyon ng lahat, matatapos na ang subasta. Lahat ay maaaring magpakita na lang ng kanilang pagkakakilanlan at umupo ng sunod-sunod. Hindi napigilan ng tao sa room 8 ang mapamura, ano ba si Dogen? Hindi man lang ako nagsalita, sino ka ba sa akala mo? Papuntahin mo si Zhang Lijo, kung may pera ka, tumawad ka, kung wala, umalis ka na. Bakit ang haba ng sasabihin mo? Maaaring baguhin ng sound amplification array ang boses ng isang tao, kaya maaaring hindi nagsasalita ang taong ito sa kanyang orihinal na boses. Ngunit ang maglakas loob na makipag-usap sa Vice Hallmaster ng Pill Hall ng ganito, malamang ay hindi rin ito isang simpleng tao. Lihim na natuwa si Wenjing. Kasiya siya ang sinabi niya. Dapat ganito ang traito sa isang taong tulad ni Dogen. Sa silid 11, napakapangit ng ekspresyon ni Dogen. Sa simula ay gusto niyang tulungan si Ramlee na ipaglaban ito, ngunit hindi niya inaasahan na mapahiya siya ng ganito. Noong una, hindi niya inakalang kakailanganin ni Ramlee ang isang sangay ng pagtitipon ng mga espiritu.
Halos maubos na ang Spirit Jade ng pamilyang Zing, at hindi niya pinanggahasan na gamitin ng basta-basta ang pampublikong pondo ng PhilHealth, kahit pa para sa pagbid para sa sangay ng pagtitipon ng mga espiritu ni Ram Lee. Visual Master Zing, mahinahong sabi ni Ram Lee. Dahil hindi mo naman pwedeng ibid yan, ayos lang. Hindi naman malaking problema yan. Hindi mo kailangang gamitin ang pangalan ng PhilHealth para supulan ang iba. Tama si Master Ram, masyado akong naging walang ingat. Napuno ng malas ang puso ni Dogen. Ito rin ay dahil sa sarili niyang walang ingat na pagsasaalang-alang. Ngayon, isa itong walang pasasalamat na pagsisikap. Sa entablado, tumawag na si Wenjing sa pangalawang pagkakataon, at tatawag na sana sa pangatlong pagkakataon. Kung walang ibang mag-aalok, ang sangay ng pagtitipon ng mga espiritu ay magiging kay Terence. Pero ang lalaki sa kwarto 8 ay tila ayaw sumuko. Nagdagdag pa siya ng 1,000,000 espiritual na jade, at si Terence ay walang magawa. Bakit ba kasing inis ng couple na to si Marlon kung malapit na niyang makuha ang gusto niya? 270 milyon. Halos ito na ang kasalukuyang limitasyon ni Terence, kasama na ang 120 milyon na kailangan niyang gastusin sa sanga. Kung gusto niya ang puno na nagpapasigla ng kaluluwa, kailangan niyang magbenta ng ilang pampampawi ng kaluluwa. Nang mag-alok si Terence sa pagkakataong ito, agad na nahuli ng ilang espiritu ang kanyang posisyon. Hindi napigilan, wala nang pag-iisa sa bulwagan. Walang nakapansin sa kanya sa unang pagkakataon na mag-alok siya, ngunit sa pangalawang pagkakataon, ang mga makapangyarihang nilalang ay nasa bawat sulok ng monitoring hall. Walang pakialam si Terence. Siya na si Shuang mo ngayon, at walang nakakakilala sa kanya. Hanggat makukuha niya ang sangay ng pagtitipon ng mga espiritu, pangalawa na lang ang lahat. Tumawa ng masama ang nasa kwarto 8 at sinabing, tunay ngang mayaman at mapagbigay ang kaibigang bulang. 12:33. Kung gayon, bumuo tayo ng magandang relasyon ngayon. Malamig na ngumiti si Terence. Pinagbabantaan ba siya ng lalaking ito? Maliban na lang kung eksperto ito sa yugto ng paghati ng lupa o kahit sa yugto ng paghati ng dagat, wala talagang dapat ikatakot. Kasabay ng matitinis na tunog ng martilyo, sa wakas ay nasa bulsa na ni Terence ang sanga. Gayunpaman, nang makumplito ang transaksyon, nagkaroon si Terence ng ilang simpleng marka ng espiritu sa kanya. Ginamit na ni Terence ang paraang ito dati sa Common World, at ang mga nasa gitna ay mayroon pa ring marka ang kanyang spirit sense. Hindi niya inakalang may gagamit nito sa kanya ngayon. Tila ang pagkakakilanlan ni Shenren, na walang pinagmulan at walang pinagmulan, ay nagparamdam sa iba pang makapangyarihang Titan na madali lang siyang harapin. Kaya naman nag-iwan sila ng ilang paraan upang matuntin siya, upang makuha nila ang kayamanan kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Nakakalungkot na ang kanilang mga pamamaraan sa paggamit ng spirit sense ay masyadong simple. Mas malakas si Terence kaysa sa kanila sa aspetong ito, at ang ilang marka ng spirit sense na nagbukas ng bundok ay hindi naging problema sa kanya. Matapos maibenta ang sangay, natapos na ang subasta sa ikalawang araw. Inimpake ni Terence ang kanyang mga gamit at mabilis na umalis sa bahay subasta, walang planong makipagkita kay Shenjin at sa iba pa. Madaling maalis ni Terence ang mga markang iyon ng spirit sense, pero ayaw niyang basta-basta na lang paalisan ang mga iyon. Kailangan niyang malaman kung sino ang humahabol sa kanya. Tumakbo ng buong bilis, mabilis na nilisan ni Terence ang mataong lugar sa pinakahilagang isla at nakarating sa isang liblib na lugar malapit sa baybayin. Naipalaganap na niya ang kanyang espiritu, ngunit wala pa siyang nakitang sumusunod sa kanya. Dapat ay hindi pa handang patayin siya ng iilang mountain split cultivator. Matapos maingat na suriin at matiyak na 4 na marka lamang ng espiritu ang nasa kanya, mabilis na tinanggal ni Terence ang mga ito at itinapon sa isang bote ng jade na kinuha niya, at itinapon ito sa malayong lugar sa dagat. Pagkatapos noon, nakahanap si Terence ng magandang taguan at doon nagtago, tuluyang itinago ang kanyang presensya. Tama ang kanyang pagtatansya. Nang pansin nila na ang marka ng kanyang espiritual na kamalayan ay umalis na sa saklaw ng pinakahilagang isla, kasabay nito ay sumunod sa kanya ang 4 na Panginoon ng pambungad na yugto ng bundok. Nagmula sila sa iba't ibang direksyon, ngunit sa huli ay nagtipon-tipon silang lahat. Nagtago si Terence sa dilim at nakita silang 4 ng malinaw.
May ilang pamilyar na mukha, ang matandang lalaki sa tabi ni Ziking, si Tio Lee sa tabi ni Marlon, at ang mapula-pulang si Lennon Dachang. Malamang na ang lalaking ito ang nasa silid 8. Gustong matawa ni Terence habang iniisip kung paano niya nakipaglaban kay Lennon para sa Golden Devil Grass na nagtatanim ng asensya sa subasta sa Morningstar City. Ang matandang ito ay malinaw na isang panauhing elder ng Morningstar City Lord's Manor, ngunit sa pilitang binili niya ang Golden Devil Grass na nagtatanim ng asensya ng batang Panginoon sa presyong itinakda. Ang pagiging isang panauhing elder na tulad niya ay lampas sa kalawakan. Sumuko na si Terence sa alok para sa Golden Devil Grass na nagtatanim ng asensya at ibinigay ito kay Dachang para gawing tableta, kaya maganda ang relasyon sa pagitan ni Terence at ng matandang taong walang hiya. Kung talagang si Dachang iyon sa kwarto 8, hindi na magiging kakaiba para sa kanya na pag-alitan si Dojan. Si Lennon Dachang ay isang eksperto sa paggamit ng kanyang katayuan at lakas upang supulan ang iba. Maswerte si Dojan na hindi siya nabugbog dahil sa pangahas na gawin ito sa harap niya. Hindi niya nakita si Dachang sa maliit na perya dati, kaya malamang kaka-rating lang ng matandang sutil sa isla 2 araw na ang nakalipas. Kung hindi siya magiging ganoon katahimik, at malamang ay nabalitaan na ni Terence ang tungkol sa kanya. Hindi pa nakikita ni Terence ang huli noon, at tila wala siyang anumang interaksyon sa 3 mula sa silangang kontinente. Tiningnan niya lang sila ng isang beses mula sa malayo bago umalis. Tila magkakilala sina Lennon Dachang, Tio Lee, at Tio Orleans, kaya nagpalitan sila ng ilang salita. Kahit alam nila kung bakit nandito ang lahat, hindi nila ito binanggit. Pagkatapos ng ilang tawanan, nauna na silang umalis. Pagkatapos umalis ni Lennon, sina Tio Lee at Boyet ay pumunta sa dalampasigan ng ilang sandali, sinusubukang hanapin ang lokasyon ng kanilang espiritual na marka ng pandama. Gayunpaman, ang bote ng Jade ay nadala sa malayo, at maaaring lumubog ito sa ilalim ng dagat, kaya't hindi lamang sila makakabalik ng walang anumang tagumpay. 5,934. Pinag-iisipan ni Terence kung dapat ba niyang patayin ang 2 ito ngayon. Sa totoo lang, naiinip na siya sa mga pukana ni na Marlon at Ziking. Kung maaari lang, gusto niya silang patayin agad, pero naisip niya na ang pagpatay kina Boyet at Libo ngayon ay maaaring makapagpa-alerto sa kalaban, kaya nagpa siyang magpigil. Kung tungkol naman kay Lennon Dachang, kakilala niya ito, kaya hahayaan na lang niya ito sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan nanggaling ang huling lalaki. Sa susunod na masaktan niya ito, tiyak na gagantihan niya ito ng may interes. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik si Terence sa kanyang orihinal na anyo at naglakad pabalik sa base ng 5 Elements Chamber of Commerce. Naghihintay na sa kanya si Jonah sa bakuran at agad niya itong sinalubong nang makita niya ito. Bro Linford, bakit ang tagal mo? Kumusta ang sangay ng pagtitipon ng mga Diyos? Bakit hindi mo ako hayaang makialam? Ang sunod-sunod na mga tanong ay nagpapakita na si Jonas ay tunay ngang nag-aalala para kay Terence. Lalo na ang sangay ng pagtitipon ng mga espirito, alam ni Jonas kung gaano ito kahalaga kay Terence. Ito ay isang bagay na ikinababahala ni Jingjing, at hindi ito isusuko ni Terence kahit na kailangan pa niyang malugi. Ngumiti si Terence at hinayla si Jonas papunta sa sala. Kuya Collins, huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang sangay ng pagtitipon ng kaluluwa. Ako ang nagayos para sa silid 1233. Kung hindi, paano ako magiging kalmado? Natigilan sandali si Jonas, ngunit agad niyang naintindihan. Tumawa siya at sinabing, naiintindihan ko. Alam ko na. Imposibleng baliwalain ni Kuya Linford si Miss Han. Ngayon naiintindihan ko na. Ang kuya na ito ay talagang mapanghimasok. Hindi sinabi ni Terence kay Jonas na siya talaga si 1233, dahil hindi naman ito mahalaga. Ayaw niyang malaman ni Jonas dahil ayaw niyang madamay ang 5 elemento ng Chamber of Commerce dito. Habang nag-uusap ang dalawa, sumugod si Shenjin at sinabi kina Terence at Jonas ng may seryosong mukha, Boss, Guild Leader Collins, may dumating mula sa Pill Hall at sinabing nawawala raw ang Pill Master Jerry. Ano? Tumayo si Terence. Paano nangyari iyon? Anong nangyayari? Kinakabahang tanong ni Jonas. Si Jerry ay isang matandang kaibigan niya, at pareho silang mga disipulo ni Zhang Liju.
Sila ay napakalapit, at mas nag-aalala siya kay Jerry kaysa kay Terence. Umiling si Shenjin. Hindi detalyadong sinabi ng disipulong iyon mula sa PhilHall. Ang sinabi lang niya ay may naghanap kay Alchemist Jerry at nawala ng komunikasyon sa kanya. Hindi pa katagalan, may dumating para sabihin sa kanila na may nangyari sa Alchemist Jerry at hiniling sa PhilHall na magpadala ng isang tao para ipaalam sa boss. Sa akin ba ito nakadirekta? Agad na tumaas ang intensyong pumatay ni Terence. Hindi siya magagalit ng ganito kung direkta silang pupunta sa kanya, ngunit hindi niya ito matiis kung ang mga kaibigan niya ang pupunta sa kanya. Kumalma ka, Kuya Linford. Sinubukan siyang hikayatin ni Jonas. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Huwag kang magpanik. Huminga ng malalim si Terence at humarap kay Shenjin, ano ang sinabi ng mga tao sa PhilHall. Kalimutan mo na yan, lalabas ako at tatanungin ko siya ng direkta. Naghihintay ang disipulo sa bakuran at hindi umalis. Natagpuan siya ni Terence na may kaunting lakas ng kanyang espiritu at mabilis na lumabas, anong nangyayari? Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Master Linford. Alam ng lahat ng mga disipulo kung sino si Terence, at agad na pinagkayam ang kanilang mga kamao at yumuko ng may paggalang nang makita nila siya. Mabilis nilang sinabi, pagkatapos ng subasta, tinawag ng isang tao ang Elder Jerry pagkabalik niya. Hindi niya sinabi kung ano ang nangyari. Tapos, ngayon lang, may isa pang nagsabi na may nangyari sa kanya at kailangan niyang ipaalam kay Master Linford. Narito ang isang sulat para kay Master Linford. Kumuha ang disipulo ng isang sulat mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Terence. Seryosong bagay ito, at hindi niya ito ipinangahas na ibigay kaninuman hanggat hindi niya nakikita ang taong tinutukoy. Kinuha ni Terence ang sobra at tumango, salamat. Mayroon pa bang ibang sitwasyon? Hindi, aalis muna ako. Kung may balita, ipapaalam ko ulit kay Master Linford. Magalang na ikinuyom ng disipulo ng PhilHall ang kanyang mga kamao at yumuko kay Jonas, na sumunod sa kanya palabas. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Pinunit ni Terence ang sobra at inilabas ang sulat. Iilan lang ang nakasulat dito. Pupunta ako sa dalampasigan sa silangang bahagi ng isla ng mag-isa. Hindi ako aalis kahit sandali at kukunin ko ang bangkay ni Jerry. Sabik na sabik si Jonas at gusto niyang basahin ang liham, ngunit naharangan siya ng pangit na mukha ni Terence. Lil Bro Linford, ano ang nakasaad sa sulat? Anong problema sa Senior Jerry? Nakatayo roon si Jonas at nagtanong matapos siyang pigilan ni Terence. Umiling si Terence at hindi nagsalita. Binalot niya ang sobra at sulat gamit ang kanyang chi at nagpadala ng isang apoy na nagpaputok ng refinement, na tuluyang nasunog ang mga ito, walang iniwang kahit isang bakas ng usok. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jonas. Ginawa ito ni Terence dahil may kakaiba sa sulat, at baka may lason pa ito. Kung hindi sana tatahimik si Terence ng ganito. Maya-maya, bumantong hininga si Terence at sinabi nag-aalalang sina Jonas at Shenjin, ayos lang. Walang anuman ang kaunting lason na ito. Hindi mo kailangang mag-alala. Hahanapin ko na si Kuya Jerry ngayon. Nag-aalalang sinabi ni Shenjin, boss, mag-isa ka lang ba sasama? Masyadong mapanganib ito, tara na at hanapin natin si Zio. Ito ang lugar niya, siguradong may paraan siya. Huli na ang lahat. Kailangan ko nang umalis, at mag-isa akong aalis. Kung hindi, mamamatay si Kuya Hao. Pagkatapos magsalita ni Terence, kumislap ang kanyang anyo at umalis siya sa patio. Nang habulin siya nina Jonas at Shenjin, matagal na siyang wala. Ang silangang dalampasigan ng isla ang pinakatiwangwang na lugar sa pinakahilagang isla. May mga bantay sa paligid, at dahil mahilig lumangoy ang mga halimaw sa dagat na iyon, karaniwang walang pumupunta doon. Pumunta na si Terence sa timog na dalampasigan noon, dapat sana ay pumunta na siya sa silangang dalampasigan kung alam niya lang. Baka nakasalubong niya si Jerry noon, at hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Na-neutralize na ni Terence ang lason sa sulat, pero ang isang taong gagawin ang lahat para makarating kay Jerry ay hindi basta-basta magkakaroon ng ganitong sitwasyon. Tiyak na may iba pang mga panganib na kaakibat ng misyong ito ng pagsajep.
Ginamit ni Terence ang mga super butterfly micro steps bilang paraan ng paglalakbay, gagamitin na sana niya ito kung hindi lang dahil sa katotohanang kailangan niya itong itago bilang trump card. Mabuti na lang at hindi masyadong malayo ang silangang dalampasigan. Nakarating si Terence sa disyerto at natagpuan ng kanyang espiritu ang bakas ni Jerry. Laking gulat niya nang makitang nakahiga si Jerry sa dalampasigan na walang malay. Walang mga kalaban sa malapit, at tila wala namang panganib kay Jerry. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin ang lugar, ngunit wala siyang nakitang kainahinala. Lamusong pa siya ng ilang talampakan sa ilalim ng lupa, ngunit wala pa ring senyales ng kalaban. Anong nangyayari? Isa kayang biro ito? Hindi mapigilan ni Terence ang bumulong sa sarili. Hindi niya binababa ang kanyang depensa, pero kakaiba talaga ang sitwasyong ito. 5,935. Tumawa ng kakaiba ang demonyo at sinabing, sinasayang mo talaga ang oras ko. Ang tagal na kitang tinuruan, pero hindi ka man lang makakita sa kabila ng isang concealment array. Ang lalaking iyon ay nasa tabi mismo ng concealment formation. Kung lalapit ka, malamang naa-abusen ka nila. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo, kaya mo nang gawin ang iba pa ng mag-isa. Isang concealment array. Medyo nagulat si Terence. Mahina pa rin ang kanyang array skills, at halos hindi niya kayang mag-set up ng level 2 stealth array, pero nakikita pa rin niya ang mga normal na level 3 at maging ang level 4 arrays. Walang nakitang kakaiba ang kanyang spirit sense, ibig sabihin ay makapangyarihan at mataas ang antas ng pormasayon na ito. Agad na naisip ni Terence ang level 8 formation disc na nakuha niya mula sa ika-6 na silid. Ang klasifikasyon ng mga pormasayon ng Sky Class Island ay ibang-iba sa paggawa ng elixir. Sino mang makakapag-set up ng pormasayon mula level 1 hanggang 3 ay isang Gold Class Formation Master, at si Terence ay nasa Gold Class. Ang mga kayang mag-set up ng level 4 hanggang 6 formations ay kilala bilang Mystic Terence. Ang formation skills ni Terence ay tiyak na hindi kapantay ng Mystic, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa hangganan ng Mystic. Kumpara naman sa level 7 hanggang 9 formations, tanging isang Earth Grade Formation Master lang ang makakagawa nito. Kung tama ang kanyang hula, ang sumpaman na ito ay isang tunay na Earth Grade Formation Master. Sinasabing mas mataas pa ang antas ng mga array sa itaas ng level 9. Sa kasamaang palad, wala ng mga array sa itaas ng level 9 sa Sky Class Island. Kahit na isa itong multo, kaunti lang ang alam nito. Marahil ay makikita ito sa mas mataas na antas ng dagat ng silangang kontinente. Kung ito ang level 8 invisibility formation disc na nasa dalampasigan, hindi na magiging kakaiba para kay Ching Song na magtago mula sa lahat ng pagtuklas ni Terence. Sa ganitong paraan, magiging malinaw kung sino ang nagbabalak laban sa kanya. Ang lason sa sulat ay nagpaisip kay Terence na kagagawan iyon ni Bradley, ngunit tila sila ay nagtutulungan. Maingat na tinungo ni Terence ang kinaroroonan ng walang malay na si Jerry matapos matanggap ang babala mula sa multo. Pinamukha niyang nagbabantay siya at dahan-dahang lumapit kay Jerry nang may naguguluhang ekspresyon sa mukha. Wala pang 6 na metro ang layo mula kay Terence, tumawa ng malakas si Marlon habang kinakausap ang mga taong nasa tabi niya, hindi naman talaga masama ang array disc na ito. Hindi ko sinayang ang napakaraming spiritual jade. Tingnan mo ang mukha ng lokong iyon. Ha, sulit na ang ekspresyon niyan. Ang isang level 8 concealment array disc ay maaari ring maghiwalay ng tunog at aura, kaya gaano man kalakas si Marlon, hindi siya natatakot na marinig ng mga tao sa labas ng array. Bukod sa kanya, kasama rin sa pormasayon sina Tio Lee at Tio Orleans. Walang nakita ang dalawa mula sa pagsunod kay Shenren, kaya pumunta sila rito pagkatapos umikot. Wala namang ginawa sa kanila si Terence dati, pero ngayon ay pagkakataon na nila para atakihin si Terence. Matapos huminto sandali si Marlon, sinabi niya kay Boyet nang may kaunting pagkadismaya, Tio Orleans, saan nagpunta sina Ziking at Tita Liger? Paano siya nawawala sa ganitong oras? Young Master Chen, hindi mo ba alam na sinundan ng batang Castellan si Bradley para ayusin ang pangalawang plano? Mahinahong sabi ni Boyet.
Sapat na ang ating dalawa para harapin si Terence, maaari pa natin siyang patayin sa isang harapang labanan, lalo na sa isang palihim na pag-atake na tulad nito. Dagdag ni Tio Lee, tama iyan. Kahit may mga pukana si Terence, nasa tugatog pa rin siya ng huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Kung aambusyan natin siya, kahit hindi natin siya mapatay sa isang suntok lang, kahit papaano ay magagarantiya natin na maaari natin siyang masaktan ng husto. Hindi mahalaga kung nandito si Young Master York at ang iba pa o wala. Hindi ba minamaliit ng lalaking ito si Bradley? Bakit nagbago ang ugali niya? Tingnan mo, mukhang hindi naman nalason si Terence. Isa siyang walang kwentang tao, sinasabing walang kapantay ang kakayahan niyang maglason sa mundo. Nagyayabang lang siya. Bulong ni Marlon, pero wala siyang magawa. Sarili niyang mungkahi iyon para maakit si Bradley, pero hindi niya inaasahan na iisipin din ni Zeking na maganda ang ideya ni Bradley, at nagkasundo silang dalawa. Ang orihinal na plano ay gamitin ang sanga upang akitin si Terence, ngunit iminungkahi ni Bradley na gamitin na lang nila ang Jerry, at lasunin ang letra upang pahinain si Terence. Miyembro ng PhilHall si Jerry, kaya hindi magiging mahirap para sa pamilyang Zing na linlangin muna siya. Kaya naman, naging maayos ang plano. Tiningnan din ni Zeking ang hanggal na tagasunod na ito sa ibang paraan, na medyo ikinalungkot ni Marlon. Dahan daw ang lumapit si Terence. Sa unang tingin, mapagmasid siyang tumitingin sa paligid, ngunit ang totoo, ang kanyang espiritu ay laging nasa pormasayon na itinuro ng Molditang iyon. Kung may maglulunsad ng biglaang pag-atake mula sa pormasayon, agad niya itong mapapansin. Ang distansyang ito ang pinakamainam na distansya para sa isang palihim na pag-atake, ngunit ang kalaban ay matyaga, naghihintay ng pagkakataon. Ang pagkakataong iyon ay kapag tinulungan ni Terence si Jerry na makatayo. Matapos maintindihan ito, napuno ng intensyong pumatay ang puso ni Terence. Malinaw na hinihintay ng kabilang panig na tulungan niya si Jerry bago maglunsad ng palihim na pag-atake. Sa ganitong paraan, maaari nilang patayin silang dalawa ng sabay, na makakapatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Kahit sino pa sila, nalampasan na nila ang sukdulan ni Terence sa pamamagitan ng pagsangkot sa mga taong malapit sa kanya. Hanggat hindi sila supermasters ng yugto ng paghahati ng lupa at yugto ng paghahati ng dagat, tiyak na papatayin sila ni Terence. Kung hindi dahil kay Jerry, maaaring sumugod lang si Terence sa pinto ng pormasayon sa tulong ng Molditang iyon, at mabigla ang kanyang kalaban. Sa kasamaang palad, hindi pa malinaw ang sitwasyon, at ayaw niyang isugal ang buhay ni Jerry. Alam ni Terence na magdudulot lamang ito ng hinala kung patuloy siyang kikilos ng maingat. Binilisan niya ang takbo at hinawakan ang kwelyo at sinturon ng lalaki, at sabay na lumitaw ang isang arko ng kidlat na nakaturo sa layo na 100 metro. Kasabay nito, dalawang nakakatakot na chi ang bumagsak sa kinatatayuan ni Terence at Jerry, na lumikha ng 2 metro kwadradong lalim na butas sa buhangin. Sa sobrang dami ng chi, kahit si Terence ay masasaktan o mamamatay kapag hinawakan niya ito. Kung hindi dahil sa kanyang kidlat, malamang nasa panganib siya ngayon. Pero hindi tuluyang nakatakas si Terence, may plano siyang kontra-atake nang gamitin niya ang kidlat. Ang espiritual na vortex ng pakiramdam na parang apoy ng tableta. Pagkalapag pa lang nina Tio Lee at Boyet sa lupa, nakaramdam sila ng isang di nakikitang ambon na patungo sa kanila. Patuloy nitong pinupunit ang kanilang mga sinaunang espiritu, at ang puwersang pumupunit ay naging isang nakakatakot na apoy na sumunog sa kanilang magulong sinaunang espiritu. Ano ito? Isang divine sense attack. Nagbago ang mukha ni Boyet, at tumingin siya kay Tio Lee nang may takot. Malaki na ang pagpapahalaga nila kay Terence, pero napagtanto nilang minamaliit nila ito. 5,936. Kung tungkol naman sa paggamit ni Terence ng kilos ng kidlat para makatakas, hindi man ito malaking bagay. Kahit ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang turuan siya ni Zeking ng teknik, nakakagulat pa rin ang ipinakita ni Terence. Sina Tio Lee at Boyet ay parehong may karanasan, at alam nilang maluluban sila kung magpapatuloy ito. Sa isang iglap, sabay na nagsalpukan ang dalawang matandang Zoro, at pagkatapos ng sagupaan, ang puwersa ng pagsabog ay naghiwalay sa kanilang dalawa, na nagtulak sa kanila palabas ng saklaw ng apoy na vortex ni Terence.
Gayunpaman, silang dalawa ay nagtamo ng ilang maliliit na pinsala, hindi lamang sa kanilang mga sinaunang espirito, kundi pati na rin sa kanilang mga katawan. Ginamit ni Terence ang pagkakataong ito para buhatin si Jerry sa kanyang likod at itinali ito ng tali para hindi ito mahulog habang naglalaban. Nakapagdesisyon na siyang patayin ang dalawang matandang ito. Dapat sana ay ginawa niya ito sa timog na dalampasigan. Sino ang may pakialam kung alertuhan niya sila? Medyo nawala ng sigla si Boyet habang nakatingin kay Terence, na naglalakad palapit na may kargang Jerry. Malamig siyang ngumiti, "Brat, napakatapang mo talaga. Hindi ka lang hindi tumakbo, naglakas loob ka pang bumalik. Inaamin kong isa kang henyo para magkaroon ng napakalakas na spiritual sense at nakakatakot na spiritual sense attack skill sa profound stage. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay matatalo mo kaming dalawa sa paggawa nito, minamaliit mo ang lakas ng isang mountain split stage cultivator." Bahagyang ngumiti si Terence, napakalakas ba ng pambungad na entablado ng bundok? Siguro nga, pero kayong dalawa ay walang kwenta. Nanginig ang mga braso ni Tio Lee, at lumitaw ang dalawang maiikling itim na tinak sa kanyang mga kamay. May mahinang itim na ambon na nakapulupot sa mga dulo ng mga tinak. Tanda, huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanya. Patayin mo na lang siya at alamin ang Divine Sense attack skill. Ibabahagi natin yan. Malamig na sabi ni Tio Lee habang sumusugod kay Terence. Kung maaari lang, ayaw talagang gawing kaaway ni Tio Lee si Terence, pero sa puntong ito, wala nang paraan. Ang pagpatay kay Terence ang tanging paraan para tuluyang mawala ang problemang ito. Isa pa, marami namang magagandang bagay si Terence, at talagang natutokso siya. Magandang mungkahi iyan, natatawang sabi ni Boyet. Kung gayon, tapusin na natin ito agad. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sinugod na ni Boyet si Terence gamit ang kanyang tiyuhin na si Lee. Isang lilang bandila ang lumitaw sa kanyang kamay, at iwinagayway niya ito sa hangin. Lumipad ang maliliit na sinag ng liwanag, tinakpan ang buong lugar. Bata, iyan ang space lock no fly flag. Kaya nitong gawing walang escape technique na magagamit sa loob ng sakop nito. Walang silbi ang lightning escape technique mo sa espasyong ito. Pinipigilan lang kita sa pagtakbo palayo. Paalala ng sampa ang iyon kay Terence dahil sa kabaitan. Hindi lang siya tumatakas, kundi kung gugustuhin ni Terence na gamitin ang lightning escape sa labanan, mawawalan siya ng kalamangan at ilalagay ang sarili sa isang disbentaha. Tumanggaw si Terence ngunit hindi niya masyadong inisip. Hindi lang kidlat ang kanyang teknik. Makakaapekto sa kanya ang bandila, pero hindi naman ito magiging malaking problema. Hindi nakakapagtaka na gagamitin ng batang si Ziking ang teknik ng pag-iwas sa kidlat para ipalit ang martial skill na gusto niya. Sa anumang kaso, mayroon silang isang bagay na maaaring pumihil sa teknik ng pag-iwas sa kidlat sa kanilang mga kamay, kaya natural na hindi sila kailangang matakot na dagdagan ang lakas ng kalaban. Binilisan din ni Terence ang kanyang bilis habang hinarap ang dalawang nakakatakot na Mountain Opening Masters, at agad na lumitaw sa harap ni Tio Lee. Lumitaw ang itim na tusok sa posisyong hindi kayang tumugon ni Terence. Hindi siya nito binigyan ng oras para tumugon at madaling tumusok sa kanyang baywang. Ang isa pang tusok ay dumaan sa balikat ni Terence at lumabas mula sa dibdib ni Jerry. Tuwang-tuwa si Tio Lee nang una niyang tamaan si Terence, hindi niya inakalang ganito kaina si Terence. Natambo niya ito sa isang galaw lang, pero napagtanto niyang may mali, walang matibay na tama ang itim na spike, parang may sumunod na imahe. Tatlong pagpapakita ng dragon na nasa ulap. Kasing lamig ng yelo ang mukha ni Terence nang lumitaw siya sa likuran ni Tio Lee at ginamit ang kamay ng Soul Reaper. Hindi siya nangahas na maging masyadong pabaya kapag sabay na nakaharap ang dalawang early stage Mountain Split Masters. Isa lang muna ang lalaruin niya kung kaya niya. Sa kasamaang palad, ang bilis ni Boyet ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Terence. Sa sandaling ipakilala niya ang kanyang sarili, isang marahas na chi na kayang maghiwalay ng bundok ang nasa kanyang ulo. Bagamat nataman pa rin niya ang imahe ng tatlong paglitaw ng Cloud Dragon, medyo naliligaw ang kamay ni Terence na nangaagaw ng kaluluwa.
Lumipat ng pwesto si Tio Lee nang mapagtanto niyang isa lamang after image ang nataman niya. Ang ganitong karanasan mula sa paglalakad sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nakapagligtas ng kanyang buhay kahit kaunti. Kung hindi, kahit bahagyang gumalaw ang kamay ni Terence, mahigit kalahati sana ng target ang nataman nito, at mapatay o mapatay sana siya ni Terence sa isang iglap lang. Hindi nakikita ang kamay, kaya hindi namalayan ni Tio Lee na muntik na siyang mapatay ni Terence. Mas galit siya kaysa sa iba pa, nakatakas lang si Terence mula sa kanya nang hindi niya namamalayan. Nakakahiya. Nang muling lumitaw si Terence, nasa likuran niya si Boyet. Hindi siya gaanong naapektuhan ng bandila, pero sa pamamagitan ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat, mas magiging malakas siya. Mas madali siyang makakalaban, kaya ang pagpatay muna sa Boyet na ito ang tamang desisyon. Kamay na umaagaw ng kaluluwa. Sa pagkakataong ito, halos sigurado na siyang magagawa niya ito. Hanggat kaya niya itong paputukin, walang paraan para makatakas si Boyet. Ngunit ang nagpalungkot kay Terence ay nang sa sandaling kumilos siya, isang itim na tusok ang biglang lumipad, na tumutumbok sa kanyang lalamunan. Kung patuloy na gagamitin ni Terence ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa, totoo na papatayin si Bo, pero malamang na matatapos din ang laban ni Terence. Walang magawa, sumuko si Terence sa pag-atake at muling nag-teleport palayo, at agad na lumitaw mga 12 metro ang layo. Ikinumpas ni Tio Lee ang kanyang kamay, at ang itim na tusok ay lumipad pabalik sa kanyang palad. Nakatayo si Tio Orlin sa gilid, malamig ang kanyang mukha habang nakatingin kay Terence. Sa isang kisap mata, sinubukan nilang tatlo ang lakas ng isa't isa. Si Marlon, na nasa hanay ng mga nagtatago, ay hindi nakita ang nangyari. Nakita lamang niya silang tatlo na sumusugod sa isa't isa, pagkatapos ay nagpalitan ng posisyon at huminto. Bata, malakas ka nga, nasa tugatog ka na ng huling yugto ng Profound, at kaya mong labanan ang dalawang masters na nagbubukas ng bundok nang hindi nahuhulog sa isang disbentaha. Iilan lang ang mga tao sa Sky Class Island na mas may talento kaysa sa iyo, pero habang mas malakas ka, mas hindi kita papayagang umalis ngayon. Malamig na sabi ni Boyet. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lamig ng kamatayan. Kung hindi dahil sa suporta ni Tio Lee, maaaring hindi talaga siya ang kalaban ni Terence. Dahil sa realisasyong ito, mas lalo siyang determinadong patayin si Terence ngayon, anuman ang kapalit. Bahagyang ngumiti si Terence, natatakot akong hindi ninyo ako mapilit na manatili. Nasa unang yugto pa lang kayo ng pagbubukas ng kaharian sa bundok. Sa tingin mo ba ay napakagaling ninyo? 5,937. Dalawang early stage mountain split cultivator lang. Batang lalaki, ang laki talaga ng bunganga mo. Galit na galit si Tio Lee kaya natawa siya. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang maikli at itim na tinak, at may matalim at nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung bakit kakaunti ang mga henyo? Dahil hindi nila alam kung paano pigilan ang kanilang sarili kaya sila pinatay bago pa man sila lumaki. Tulad mo. Inihagis ni Tio Lee ang isa sa mga itim na stinger bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. Tumalsik ito patungo kay Terence na parang isang itim na kidlat. Kumislap at naglaho ang katawan ni Boyet mula sa kanyang kinatatayuan. Nang muling lumitaw siya, nasa likod lang siya ng itim na spike ni Tio Lee, sabay atake kay Terence. Wala ring magawa si Terence, kung isa-isa lang ang laban, ilang beses na niya sanang napatay ang dalawa, pero mas malakas silang dalawa kapag pinagsama. Napakahirap silang talunin ng madali. Isang hugis dragon na balak pumatay ng 5 elemento ang umungal at sumugod palabas. Tinamaan nito ang itim na tusok ni Tio Lee gamit ang isang kuko at patuloy na inatake si Bo, na nasa likuran niya. Noong una, puno ng paghamak ang mukha ni Boyet, ngunit matapos niyang salubungin ang atake gamit ang kanyang palad, biglang nagbago ang kanyang mukha, at ang kanyang pasulong na katawan ay agad na lumipad pabalik. Kadalasan, siya ang nagkusa na umatras, dahil ang kapangyarihan ng hugis dragon na 5 elemento na pumapatay sa chi ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kung sa pilitang lalaban siya, hindi lamang mawawala ang kanyang pagkukusa, kundi malaki rin ang posibilidad na siya ay masugatan.
Hindi sinubukan ni Terence na gamitin ang kamay na tagasalo ng kaluluwa sa pagkakataong ito, alam niyang hindi niya kayang harapin si Tio Lee sa tamang oras. Lumitaw na si Tio Lee sa tabi niya, at ang natitirang itim na stinger ay nakatutok sa sentido ni Terence. Hindi lang iyon, ang spike na pinalipad ng dragon na may intensyong pumatay ay lumipad din pablik sa ilalim ng kontrol ni Tio Lee. Ang target nito ay si Jerry, na nasa likuran ni Terence. Kapag tumama ito, hindi lang si Jerry, kundi pati na rin si Terence na nasa harap niya ay matutusok. Malamig na napaungol si Terence habang hindi pinansin ang momentum at iniiwasan ang dalawang itim na stinger ni Tio Lee, ngunit nawala rin sa kanya ang pinakamagandang pagkakataon na habulin si Boyet. Ang hugis dragon na balak pumatay ng 5 elemento ay gumulong sa ere at sumugod patungo kay Tio Lee na parang kidlat. Wala siyang ibang magawa kundi tawirin ang kanyang dalawang maiikling itim na tinik at harapin ang hugis dragon na balak pumatay ng harapan. Pagkatapos, tulad ni Boyet, siya ay kalahating aktibo at kalahating pasibo na pinalipad. Sa pagkakataong ito, tinapik ng Papa Atres na Boyet ang kanyang mga paa sa buhangin at muling sumugod kay Terence, na hindi nagbigay ng pagkakataon kay Terence na huminga ng malalim. Masasabing ang dalawang ito ang nangunguna sa tiyempo, hindi nakakapagtaka na ang kanilang kooperasyon ay napakadali. Kung gagamitin lang ni Terence ang kanyang purong enerhiya para lumaban, baka hindi siya makabawi kahit na may Jade Space pa siya. Ang kanyang tunay na nakamamatay na galaw ay ang espiritual na sentido pa rin. Habang sumusugod si Boyet, bigla niyang napagtanto na muli siyang nahuli sa isang di nakikitang vortex na maaaring pumupunit sa kanyang kaluluwa. Biglang tumigil ang kanyang katawan. Alam niyang madali siyang mapatay ni Terence ng ganito, ngunit ang sakit sa kanyang kaluluwa ay dahilan para hindi siya agad makareact. Nakahinga ng maluwag si Terence. Mabuti na lang at 2 beses gumana ang Divine Sense Vortex. Mas epektibo ito kumpara sa kamay na sumisipsip ng kaluluwa. Gusto niyang sundan ito ng isa pang kawit, ngunit muling tumama sa kanya ang itim na tallest. Hindi niya talaga mahayla ang sarili palabas. Matapos iwasan ang biglaang pag-atake ni Tio Lee, kumislap ang katawan ni Terence habang nag-iipon siya ng bola ng apoy sa bawat kamay niya. Mabilis niyang pinagsama-sama ang mga ito at inihagi sa isang bakanteng lugar na hindi kalayuan, iyon ang rutang tatahakin ni Tio Lee. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang isang super alchemy bomb sa Skyclass Island. Matapos sumanib sa apoy ng alchemy ng kamalayan, ang bilis ng pagbuo nito ay naging napakabilis. Maaaring isang iglap lamang ito, ngunit kung natamaan nito si Tito Lee, sisubog na ang buong katawan niya. Isang maliit na bola ng liwanag ang biglang lumitaw sa harap ni Tio Lee. Noong una ay hindi niya ito masyadong inisip, ngunit nang makalapit siya, ang kanyang likas na ugali, na hinasa mula sa hindi mabilang na mga sitwasyon na may banta ng buhay at kamatayan, ay nagparamdam sa kanya na ang kanyang kaluluwa ay malapit nang umalis sa kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, umatras si Tio Lee ng halos walang malay. Kasabay nito, tinawid niya ang 2 maiikling itim na tinek sa harap niya at pinaikot ang kanyang tunay na chi upang protektahan ang kanyang sarili. Isang nakasisilaw na liwanag ang kumislap, at isang malaking hukay na may diametrong 7 o 8 metro ang lumitaw sa lupa. Ang nakapalibot na pinong buhangin ay hindi makapasok ng ilang sandali, dahil ang nakapalibot na pinong buhangin ay nagsanib puwersa sa buhangin sa gilid. Napuno ng gulat ang mukha ni Tio Lee nang dumura siya ng dugo. Nakaligtas siya sa kamatayan sa huling sandali, ngunit hindi siya lubos na nasaktan. Ang nakakatakot na pagtama ay niyanig pa rin ang kanyang mga panloob na organo. Hindi man lang tiningnan ni Terence ang resulta matapos ihagis ang Super Refinement Firebomb. Sa halip, kumari pa siya palabas na parang baliw. Hindi siya nag-aalala na maaapektuhan siya ng pagsabog kaya pa rin niyang kontrolin ang direksyon ng pagsabog matapos idagdag ang Spirit Sense Refinement Fire. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para maalis si Bo, na nakulong sa Spirit Sense Vortex. Ang pagpatay kay Tio Lee ay isang opsyon, ngunit hindi mahalaga kung makakasakit sa kanya ang pagsabog o hindi. Si Terence ay nasa pinakamaingat na estado kapag hinabol niya si Tio Lee. Mas makabubuting alagaan si Tio Lee bago pa ito makapag-react.
Gaya ng inaasahan, natigilan si Tio Lee sa kapangyarihan ng Super Alchemy Bomb. Ang una niyang reaksyon ay ipagtanggol ang sarili, iniiwasan ang atake ni Terence. Ang kanyang pinagsamang pag-atake kay Tio Lee ay tuluyang nasira ng walang katapusang barahan ni Terence. Sa oras na ito, nasa masamang kalagayan din si Boyet. Hindi itinoon ni Terence ang kanyang atensyon para kontrolin ang apoy ng whirlpool, kaya halos hindi siya makawala. Gayunpaman, wala itong silbi. Paglabas niya, sinalubong siya ng matagal ng inihandang kamay ni Terence na nakakaakit ng kaluluwa. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay wala ng hadlang. Tinamaan ng kamay ng Soul Catcher ang bullseye. Tinamaan nito ang target sa isang putok lang. Madali at kaaya-aya lang. Nakaawang ang bibig ni Boyeg, at ang takot sa kanyang mukha ay nanigas. Napabalikwas ang kanyang katawan. Medyo nakahinga ng maluwag si Terence, sa wakas ay napatay na niya ang isa, kaya mas madali na ang isa pa. Bago pa man bumagsak sa lupa ang lalaki, kinuha ni Terence ang bandila at itinago ito sa kanyang storage bag. Pinalaya na ang mga restriction sa lahat ng uri ng teknik sa paggalaw, at magagamit na muli ni Terence ang kanyang kidlat. Alam ni Tio Lee, na hindi naman kalayuan, na hindi maganda ang sitwasyon nang makita niyang bumagsak si Boyet sa lupa. Hindi na niya sinubukang atakihin muli si Terence, bagkus ay tumalikod siya at tumakbo. Kahit silang dalawa ay hindi kayang pabagsakin si Terence, ano ang magagawa niya kung mag-isa lang siya? Kung hindi sila makakatakas, tiyak na mamamatay sila rito. Tumitakas si Tio Lee dahil gusto niyang iligtas si Marlon. Nasa sakop pa rin ng formation disk ang kanyang batang Panginoon. Kung mananatili siya rito, baka patayin siya ni Terence pagkatapos niya itong alagaan. 5,938. Sa pamamagitan lamang ng paghila kay Terence palayo makakatakas si Marlon pabalik sa kanyang tirahan. Nang makabalik siya sa pinakahilagang isla kung saan maraming tao, hindi siya basta-basta panghihinayang patayin ni Terence. Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa tumatakas na si Tio Lee, may mapang uyam ng ngiti sa mukha. Gusto mo pa ring tumakbo. Huli na ang lahat. May kidlat na kumislap, ngunit nasa likuran na ni Terence si Tio Lee sa isang iglap. Kung gusto niyang makipagkompetensya sa bilis ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat, kakailanganin din niyang gamitin ang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat. Kung hindi, kahit ang teknik ng pagtakas gamit ang hangin ay hindi magiging kapantay. Naramdaman ni Tio Lee ang pag-usbong ng kanya balak na pumatay at agad siyang natakot. Kung maaari lang sana, tuluyan na niyang iiwan ang lungsod na ito pagkatapos niyang makatakas at hindi na muling makikipag-ugnayan sa pamilya ni Marlon. Para makalaban ang isang henyo tulad ni Terence, na may walang katapusang potensyal at maraming nakatagong baraha, hindi sapat ang isang simpleng Torrent City. Sayang at wala siyang matibay na paninindigan noong una, at ngayon ay gusto na niyang patayin si Terence bago pa man siya lumaki. Pero ang hindi niya inaasahan ay kahit hindi pa lumago si Terence sa kanyang buong potensyal, hindi siya isang taong kaya niyang patayin bilang isang miyembro ng sekta sa maagang yugto. Senior Linford, pakiusap, huwag mo na akong patayin. Natakot si Tio Lee. Tinawag niya si Terence na, Senior, para lang mabuhay, ngunit nakapagdesisyon na si Terence na patayin ito. Lalo na nang ang itim na Talles ay nakatutok kay Jerry, kinailangan niyang pumila sa dulo ng daan patungo sa impyerno. Hindi na napigilan ni Tio Lee ang kamay ni Terence na umaagaw ng kaluluwa. Ang kanyang essence spirit ay hinigop papunta sa Jade Space, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Huminga ng malalim si Terence, at doon niya lang napagtanto na puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Napakaikli lang ng labanan, 3 o 4 na paghinga lang mula simula hanggang katapusan, pero ang panganib ay hindi man lang naisip ni Terence. Kung hindi niya ito mahahawakan ng maayos, sila ni Jerry ang mga mamamatay sa lupa. Mabuti na lang at wala si Tita Liger, kung hindi ay hindi siya makakatakas kung magtutulungan silang tatlo at sigurado ang kanyang pagtakas mula sa kidlat. Sa hinaharap kapag nakaharap niya ang mga kalaban na mas mataas ang antas kaysa sa kanya, talagang hindi niya hahayaang bumuo sila ng alyansa at palibutan siya. Kailangan niya silang durugin isa-isa. Habang iniisip si Tita Liger, naalala ni Terence ang Invisibility Formation Disc.
Tinanong niya ang multo, Senior Ghost, nasa dati pa rin ba ang concealment array disk na yan? O itinago na lang ba nila? Kakaiba ang tawa ng demonyong iyon. Alam kong hahabulin mo ang mga gamit ng iba. Nandoon pa rin ang mga iyon. May nakakainis ding batang Aztec sa loob. Pwede mo siyang harapin habang ginagawa mo yan. Si Marlon ba o si Ziking? Nagulat si Terence, hindi niya inakalang may iba pang lalaki rito. Isa itong hindi inaasahang pakinabang, hindi mahalaga kung sino sa dalawang hanggal ang kailangan niyang patayin, ngunit wala silang lahat dito. Iyan ang butas ng pera. Sige, gagabayan kita kung paano makapasok at makuha ang concealment array disk. Pagkatapos sabihin iyon, ipinakita ng demonyong bagay kay Terence ang paraan para makapasok sa invisibility formation. Tumango lang si Terence matapos marinig iyon. Hindi nakapagtataka na wala rito ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Malamang ay pinoprotektahan niya si Ziking. Simula nang umalis si Ziking sa Chamber of Commerce, nagpadala na siya ng 2 Mountain Opening Masters para sumunod sa kanya ng paisa-isa. Mabuti na lang at wala si Ziking, kung hindi ay sina Terence at Jay ang mga namatay. Bago pumasok sa Porma Sion, kinuha ni Terence ang lahat ng bagay mula sa katawan ni Tio Lee, isa siyang opening sect master, kung tutuusin, at mayroon siyang ilang mga ari-arian. Sayang at nawasak ng super alchemy bomb ang pares ng itim na stinger. Kung hindi, sulit sana ang halaga ng mga ito. Matapos masigurong nakolekta na niya ang lahat ng samsam, sinunog ni Terence si Tio Lee hanggang maging abo gamit ang kanyang apoy sa alchemy. Pagkatapos ay bumalik siya kay Boyet at ginawa muli ang parehong bagay. Sa loob ng Porma Sion, nanginginig si Marlon habang tinatakpan ang kanyang bibig sa takot. Parang talo ng umagos na malamig na pawis sa kanyang noo. Alam niyang hindi siya maririnig ni Terence sa Porma Sion, ngunit hindi pa rin siya nang ahas na gumawa ng kahit anong ingay. Sa anumang kaso, hindi kailanman iisipin ni Marlon na ang isang maingat na pinlanong pananambang ay haantong sa ganito. Gusto niyang manood ng isang magandang palabas ng pagkamatay ni Terence, ngunit sa huli ay nasaksihan niya si Terence na pumatay ng 2 Mountain Opening Masters. Napaka-brutal. Sa oras na ito, hindi pa rin niya naiisip kung paano niya gustong harapin si Terence. Nandidiri pa rin siya kay Ziking dahil hindi siya sumama sa kanya. Kung nandito lang si Tita Liger, dapat ay kaya nilang harapin si Terence, di ba? Sa katunayan, hindi siya sigurado kung sapat na ba ang 3 maagang yugto ng Mountain Opening Cultivator. Mabuti na lang at kasama niya si Ziking, hindi niya kailangang matakot ng mag-isa. Mabuti na lang at mayroon siyang kapatid na nasa panganib na sasamahan siya sa takot. Ayos lang. Nasa array formation ako ng isang level 8 concealment array disk. Tiyak na hindi ako matutuklasan ng kupol na ito. Kapag nakabalik na ako sa East Continent, makakahingi na ako ng tulong sa tatay ko. Sa oras na iyon, ano pa ba ang silbi ng isang Terence para sa akin? Nanginginig pa rin si Marlon habang inaalo ang sarili sa kanyang puso. Hindi, parang hinihipnotismo niya ang sarili para maniwala na magiging maayos din siya, pero iyon lang ang hiling niya. Kalmadong lumapit si Terence sa kanya pagkatapos sunugin ang tiyuhin. Nanlaki ang mga mata ni Marlon na parang nakakita ng demonyo. Mas lalong nanginig ang kanyang katawan. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay hindi mahanap ni Terence ang pasukan papunta sa Porma Sion. Gayunpaman, hindi niya ito pinag-isipang mabuti. Isa lamang itong stealth formation. Kung hindi mahanap ni Terence ang pinto ng formation, maaari niya itong atakihin at mabubunyag ang formation. Tutal, kung walang depensibong formation, ang stealth formation ay isa lamang panangga. Sa gabay ng molditang ito, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ng simple at marahas, ang pagpasok sa Porma Sion ay napakadali lang. Tinakpan ni Marlon ang kanyang bibig habang nakaluhod sa lupa, tulalo habang pinapanood si Terence na lumalapit sa kanya. Hindi niya ako makita. Nakita niyang yumuko si Terence at tumingin sa kanya ng may mapang-uyam na ngiti. Kumaway siya rito, Young Master Chen, nagkataon lang naman. Nanginig ang katawan ni Marlon, at agad na tumigil ang kanyang matinding panginginig.
Kasabay nito, tila naramdaman niyang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sandaling inakala ni Marlon na patay na siya. Tinakot siya ni Terence ng husto. Gayunpaman, matapos siyang huminga ng malalim na parang isang taong hinihingal na gumagaling, sigurado siyang buhay pa rin siya. 5,939. Young Master Linford, nagkataon lang. Nakaupo na si Marlon sa lupa, paralisado. Nang iangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Terence, puno ng luha ang kanyang mukha. Buhay pa siya. Pero buhay pa kaya siya. Siguro mas maganda sana ang pakiramdam niya kung namatay na lang siya ngayon. Biglang pumasok sa isip ni Marlon ang mga kaisipang ito, pero sa huli, nagtagumpay ang kanyang pagnanais na mabuhay laban sa lahat, pati na ang kanyang takot. Young Master Linford, hindi, Senior Linford, ang lahat ng ito ay plinano ng walang hiyang si Ziking. Binigyan niya ako ng maraming benepisyo at hiniling niya sa akin na ipahiram si Tito Lee sa kanya. Nag-aalala ako, kaya sinundan ko siya rito para tingnan. Maniwala ka sa akin, ayoko talagang makipag-ugnayan sa iyo. Para sa kanyang sariling kaligtasan, ipinagbili ni Marlon si Ziking ng walang anumang hadlang. Wala siyang pakialam kung maniwala sa kanya si Terence o hindi, ngunit ginawa niya. Tinapik ni Terence ang kanyang manggas at bahagyang napangisi, ganoon ba? Bakit sa tingin ko mas maaasahan na humingi ka ng tulong kay Ziking para sa matandang iyon? Mabilis na umiling si Marlon at ikinumpas ang kanyang kamay. Humarap siya at luhod, sabay sabing, hindi naman ganoon. Senior Linford, maniwala ka naman sa akin. Sumusumpa ako sa reputasyon ng ating Torrent City na si Ziking ang may gawa ng lahat ng ito. Siya nga pala, Senior Linford, ako ang batang Panginoon ng Torrent City. Hanggat hahayaan mo akong umalis ngayon, ang ating lungsod ay magiging kaibigan mo. Sa hinaharap, kapag pumunta si Senior Linford sa silangang kontinente, gagawin ko ang aking makakaya para tulungan ka kung kailangan mo ang aming tulong. Bahagyang ngumiti si Terence, kung ganoon nga, handa akong maniwala sa iyo ngayon din, pero ang kaibigan ko ay hindi naniniwala sa iyo. Kung mayroon kang susunod na buhay, tandaan mong huwag mong guluhin ang mga tao sa paligid ko. Malapit nang magpakita ng masayang ekspresyon si Marlon nang marinig niya ang mga salita ni Terence. Agad siyang sumigaw, hindi mo ako mapapatay. Ako ang batang amo ng Torrent City. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, gamulong na ang katawan niya sa gilid kasabay ng isang malakas na pagbagsak. Hinawakan ni Terence ang espiritu ni Marlon at nagkibit balikat, pasensya na, mali ang nasabi ko. Malamang wala kang natanggap na kapalit, kaya wala nang susunod na buhay. Paalam na. Nagpupumiglas at nananaghoy pa rin ang diwa ni Marlon, ngunit nailagay na ito ni Terence sa espasyo ng Jade. Panahon na para kolektahin ang mga samsam gaya ng dati. Maganda ang mood ni Terence, ang gago na si Marlon ay isang tycoon. Napakasama ng ugali niya kay Terence noong subasta, at ganoon na lang karaming espiritual na Jade na taglay niya. Nasa daliri niya ang singsing na natanggap ni Marlon kahapon. Hinubad ito ni Terence at ginamit ang kanyang spirit sense para i-scan ito, madaling nabasag ang marka sa singsing at naging kanya ito. Isa nga siyang mayamang pangalawang henerasyon. Ang yayaman niya talaga. Hindi napigilan ni Terence na bumaantong hininga ng malalim nang makita ang mga bagay na nasa loob ng singsing. Hindi pa kasama rito ang mga espiritual na gamot at elixir, ang mga espiritual na Jade card pa lamang ay mayroong mahigit 500 milyon at halos 600 milyong espiritual na Jade. Ito ay matapos niyang magamit ang marami sa mga ito sa subasta sa nakalipas na 2 araw. Bago ang subasta, tiyak na mayroon siyang mahigit 1 bilyong espiritual na Jade. Bukod doon, mayroon ding ilang mga armas at baluti, ngunit hindi interesado si Terence sa mga ito. Ang mga pinakamahalagang bagay para sa kanya ay ang mga Spirit Jade card, kailangan niya ng Spirit Jade matapos makuha ang Focus Gathering Branch, at ang ugok na ito ay dumating sa tamang oras. Sina Tio Lee at Tio Orleans ay may ilang Spirit Jade cards dati, at kapag pinagsama-sama ang tatlo, umabot sa halos 1 bilyon ang net worth ni Terence. Sa wakas ay pakiramdam niya ay isa na siyang baguhang mayaman. Inilagay niya lahat ng Spirit Jade card sa singsing sa kanyang storage bag at itinago ang singsing sa Jade Space.
Hindi gaanong mahalaga ang bagay na ito kay Terence, at dahil ang storage bag ang pantikip, hindi niya kailangan ng singsing. Makakakuha ito ng atensyon kung gagawin niya iyon. Titingnan ko mamaya kung sino ang mas mangangailangan ng singsing at ibibigay ko na lang sa kanila. Matapos sunugin ang katawan ni Marlon, itinabi ni Terence ang level 8 formation disc. Ito ang pinakamalaking pakinabang sa araw na iyon, at tulad ng pagpapakita ng kalikasan na may pulang alikabok, ang ganitong uri ng support item ay maaaring magkaroon ng nakakagulat na epekto sa ilang partikular na oras. Kung ikukumpara sa Spirit Jade, ito ay isang napakahalagang kayamanan. Pagkatapos mag-impake, dinala ni Terence ang Jerry at naghanda ng bumalik. Maikli lang ang labanan, ngunit mayroon pa ring kaunting ingay. Kung malalaman ito ng hukbong panglaban sa Hilaga, hindi maganda ang magiging itsura ng pamilyang Lee sa dulong Hilaga. Mas mabuti kung mas kaunti ang kanilang problema. Ang pag-alis sa lalong madaling panahon ay makakalutas sa lahat. Kung tungkol naman sa gago na si Ziking, kung wala ang kanyang tiyuhin, hindi siya mapoprotektahan ng babaeng nasa katanghaliang gulang ng mag-isa. Hanggat makakahanap ng pagkakataon si Terence, tiyak na sasamahan niya si Marlon. Pabalik na sana si Terence nang makita niya sina Ziking, Tita Liger, at Bradley na nagmamadaling lumapit. Napakadali lang nila hanapin. Maghahanap na sana siya ng pagkakataon nang lumitaw ito. Nasa tugatog na ang intensyong pumatay ni Terence, at dahil lumapit sila sa kanya, makabubuting patayin na lang sila. Zio. Inihanda na ni Terence ang isang arko ng kidlat sa kanyang kamay, ngunit bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga tao na mabilis na papalapit mula sa isang mas malayong lugar. Ang mga pinuno ay sina Zio at Shenjin, at mayroong humigit kumulang 20 piling gwardya sa Hilagang Lungsod. Tiya humingi ng tulong si Shenjin kay Zio. Sa loob ng maikling panahon, dinala ni Zio ang North Garrison upang hanapin sila. Halata na hindi siya nag-aksaya ng oras matapos matanggap ang balita at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan para gawin ito. Naalala ni Terence ang pabor na ito sa kanyang puso, at tiyak na babayaran niya ito sa hinaharap. Gayunpaman, hindi magandang panahon ang pagdating ni Zio. Hindi imposible para kay Terence na patayin si Ziking at ang dalawa pa bago dumating si Zio at ang mga nasa Hilagang Hanay, ngunit tiyak na hindi pa sapat ang oras para lipulin ang mga bangkay. Para hindi ma-alerto ang mga nasa Hilagang Hanay, hindi niya ginamit ang Thunder Thousand Explosion o Thunder Burial sa labanan ngayon lang. Mas lalong imposible para sa kanya na gumawa ng hakbang sa harap nila ngayon. Maswerte kayo, hahayaan ko muna kayong mabuhay. Nanghihinayang na umiling si Terence nang may kumislap na kidlat sa kanyang kamay. Pinasan niya ang Jerry at mabilis na tumakbo sa ibang direksyon. Nang marating ng grupo ni Ziking ang dalampasigan, nasa katimugang bahagi na ng dalampasigan si Terence, kung saan niya tinanggal ang marka ng kanyang espiritu. Sa kabilang banda, nakita ni Ziking ang mga bakas ng labanan sa dalampasigan, ngunit wala si Marlon at ang dalawa pa. Nanlamig ang kanyang puso, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na hindi patay si Terence, kundi ang dalawang master na nagbubukas ng bundok, sina Tio Lee at Orlin C. Inilapag ni Terence ang Jerry sa katimugang baybayin. Masyado itong kapansin-pansin para buhatin siya ng ganito. Kailangan niya munang humanap ng paraan para gisingin ito. Matapos ang maingat na pagsusuri, natitiyak ni Terence na ang essence spirit ni Jerry ay nalilimitahan lamang ng spirit sense ng isang tao, ngunit walang problema sa kanya. Ang ganitong uri ng teknik ay halos walang silbi laban sa ibang mga profound stage cultivator, ngunit ang spirit sense ni Terence ay mas malakas kaysa sa karaniwang mga malalaking shot sa pagbubukas ng mountain stage. Madali niyang nalalampasan ang isang simpleng spirit sense restriction. 5,940. Matapos tanggalin ang selyo sa kanyang espiritu, dahan-dahan siyang nagising at medyo nagulat nang makita si Terence. Lil Bro Linford, anong ginagawa mo rito? Pagkatapos, naramdaman niyang may mali. Lumingon siya at nagtanong, ano itong lugar na ito? Kapatid na How, hindi mo ba natatandaan ang nangyari? Tanong ni Terence na may pagtataka. Maaari kayang naselyuhan ang espiritu ni Jerry nang umalis siya sa Peel Hall.
Tumayo si Jerry, napakamot sa likod ng kanyang ulo, at sinabing, naaalala ko na may pinaponte si Dogen para sabihin sa akin na gusto niya akong pumunta sa pinakahilagang Chamber of Commerce para suriin ang isang pangkat ng mga baniling spiritual herbs. Ito ay isang gawain mula sa PhilHall, at hindi ko ito matatanggihan. Kaya, pumunta ako. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos kong umalis sa kampo ng PhilHall. Ganito pala. Nabalitaan ko mula sa isang disipulo ng PhilHall mo na may nangyari sa iyo, kaya pumunta ako para hanapin ka. Tapos, nakita kitang walang malay sa dalampasigan. Malamig na tumawa si Terence sa loob-loob niya. Determinado rin ang mga Zing na iyon na patayin si Jerry, kaya naman wala silang prinsipyo. Mas mabuting ipagdasal na lang nila na sana hindi sila mahulog sa kanilang mga kamay dahil hindi sila basta-basta bibitawan ni Terence. Hindi alam ni Jerry na halos lahat ng impormasyon ay hindi nabanggit ni Terence. Akala niya ay wala na siyang malay sa dalampasigan at tumingin sa paligid, nakakapagtaka, paano ako nawala ng malay dito? Kung may taong sadyang gumagawa nito, ano ang intensyon nila? Walang plano si Terence na sabihin kay Jerry ang tungkol kay Marlon at sa iba pa. Mas ligtas para kay Jerry na hindi malaman ito. Hanggat umaarte siyang parang walang alam sa harap ni na Bradley at ng iba pa, malamang ay hindi na nila siya patuloy na tatargetin. Nawawala ang mga bangkay ni na Marlon at tiyuhin Boyet Lee, at sapat na iyon para takutin ang mga payaso na ito. Hindi nila aatakehin ang sinuman maliban na lang kung talagang kinakailangan bago nila patayin si Terence. Kuya Jerry, dahil hindi mo na matindaan, kalimutan mo na. Wala namang masama doon. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti bago humarap sa silangang dalampasigan. Tara na. Babalik tayo ng maaga para hindi sila mag-alala. Tama. Tumanggaw si Jerry. Pasensya na sa pag-aalala ko sa inyo, Kuya Linford. Pinilit pa kitang hanapin ako. Masyadong abala yan para sayo. Kuya How, tinatrito mo ako na parang tagalabas. Lahat tayo ay nasa iisang panig, kaya bakit mo sinasabi ito? Nagkunwaring hindi masaya si Terence habang naglalakad patungo sa gitna ng isla. Umiling si Jerry habang nakangiti, hindi alam ang sasabihin. Susundan na sana niya si Terence nang mapansin niyang huminto na si Terence. Lil Bro Linford, bakit hindi ka pa umaalis? Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin dito kaya hindi na kita pa uuwiin. Magiging maayos ka ng mag-isa, di ba? Lumingon si Terence at ngumiti. Siyempre, walang problema. Lil Bro Linford, sa tingin mo ba talaga ay matanda, mahina, may sakit, o may kapansanan ako? Tumawa ng malakas si Jerry. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang malungkot na tanawin sa paligid at nagtanong ng may kuryosidad, Lil Bro Linford, ano ang saysay ng pagtayo rito? Pagkatapos magtanong, naramdaman niyang masyadong biglaan ang ginawa niya, kaya mabilis siyang humikab. Tingnan mong mabuti, hindi naman masama ang tanawin dito. Kung gayon, aalis muna ako. Nakababatang kapatid na si Linford, mag-ingat ka. Pagkatapos noon, ikinuyom ni Jerry ang kanyang mga kamay at umalis. Hindi nag-alala si Terence na malagay siya sa panganib. Sina Ziking, Bradley, at tiyahin Liger ay nasa silangang dalampasigan pa rin ng isla. Nakikipag-usap si Zio sa kanila kasama ang hilagang hukbong panglabanan. Madaling mabantayan ng espiritu ni Terence ang panig na iyon. Hanggat naroon pa ang mga lalaking ito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa ibang taong umaatake kay Jerry. Tungkol naman sa dahilan kung bakit gustong manatili ni Terence, hindi dahil gusto niyang magpahangin, kundi dahil naramdaman niya ang pagdating ni Gusha. Ang communication bead ay maaaring gamitin bilang isang aparato sa komunikasyon at maaaring maramdaman ang presensya ni Gusha sa loob ng maliit na saklaw. Siyempre, posible lamang ito kung handa si Gusha na maramdaman ang communication bead. Matapos hintaying umalis si Guangqi, mabilis na pumunta si Terence sa dagat at siniguradong walang tao sa malapit. Agad niyang inilagay ang communication pearl sa tubig, at lumitaw sa harap niya ang anino ni Gusha. Boss, nasa labas ako ng pinakahilagang isla na ito, pero bukod sa pantalan, may mga restriction sa paligid. Hindi ako maaaring palihim na pumunta sa Pampang. Ano ang dapat kong gawin?
Malungkot na tanong ni Gusha pagkakita niya. Kailangan ng pagkakakilanlan para makapasok mula sa pantalan, at hindi basta-basta makakalabas at makakapasok ang kahit sino. Hindi pa naisip ni Terence ang problemang ito noon, kaya ang tanging magagawa lang ni Gusha ay manatili sa tubig. Hindi naman talaga mahirap harapin ang bagay na ito. Mapatulong man ito ni Zio o ni Mike, ang pagpapahintulot kay Gusha na pumasok ng hayagan ay hindi naman gaanong problema. Aayusin ko na. Kumusta ka na? Nakarating ka na ba sa pambungad na yugto ng sekta? Tumanggaw si Terence nang nakangiti. Tumawa ng matamlay si Gusha. Hindi, pero huwag kang mag-alala, boss. Medyo kulang lang ako. Hayaan mo akong kumain ng masarap sa isla, tapos maghanap ka ng ilang taong hahampasin ako. Baka makaabante ako. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa pag-level up sa pamamagitan ng pagbugbog sa isang tao. Sabihin mo lang sa akin kung nagugutom ka, ano ang dahilan mo? Saway ni Terence habang nakangiti. Matalino si boss. Alam kong walang hindi nakikita si boss. Mabilis na pambabola ni Gusha sa kanya. Matapos kumain ng mga halimaw sa dagat buong araw, mabilis na lumakas ang kanyang lakas, ngunit malapit nang maglaho ang kanyang panlasa. Hindi pa siya nakakakain ng masarap na pagkain noon, kaya hindi niya naramdaman na may masama sa karne ng mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, matagal nang nanatili si Gusha sa sekular na mundo, at matagal nang nasira ang kanyang panlasa. Talagang mahirap para sa kanya ang manatili sa dagat ng napakaraming araw. Gusha, dapat sana'y malaki na ang naitulong sa iyo ng lalaking iyon noon, di ba? Sabi mo medyo malayo ka pa lang sa yugto ng pagbubukas ng sekta, kaya nasa Great Circle ka na ngayon ng Profound. Hindi nagmamadaling umalis si Terence, kaya nakipag-usap siya kay Gusha. Tama iyan. Huwag kang mag-alala, boss. Kahit wala pa ako sa mga unang yugto ng aking cultivation, mas makapangyarihan pa rin ako kaysa sa mga ordinaryong tao. Malaki ang maitutulong ko sa iyo kung susundan kita ngayon. Sabi ni Gusha nang may pagmamalaki. Naniniwala talaga si Terence na, kung kasama nila si Gusha, magagawa niyang gawing abo silang dalawa sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, kahit gaano pa sila magtulungan. Dahil medyo malayo ka na, bakit hindi ka na lang sumulong bago ako hinanap? Tinitigan ni Terence ang lalaki. Kung siya iyon, malamang naiisip niya na unang makalusot. Hindi dapat tingnan kung paano manipis na linya lamang ang pagitan ng tugatog ng Profound ng maagang pagkahati ng bundok, ang pagkakaiba sa lakas ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Iilan lamang ang mga tao sa mundo na kapantay nina Terence at Gusha. Kung matagumpay na makakaabante si Gusha, hindi gaanong maraming tao sa yugto ng pagkahati ng bundok ang maaaring maging kalaban niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.